it's Jana. Hi everyone, it's Ella. And it's Princess, And we are the the Unmuted 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 Girls. Girl. Girls. Hindi pa rin sabay-sabay pero laban lang. Feeling ko ano yan, because of the long distance friendship. Meron ding True. lag. Hey, what's up? Welcome back to another episode of Unmuted Girls, where we speak our truth, laugh loud, and say what must want. So again, it's your girls, Princess, Jana, and Ella. So last episode, pinag-usapan natin is about ano nga uli yung last episode natin last time? Ako, may pa-review. May pa-review. Ano tayo kapag in love? Yun yung Yeah. topic Okay. natin last time. Alright. So, ano ba tayo kapag in love? Wherein na-share natin kung ano ba yung mga naging experiences natin before and also yung sa current natin ngayon. So, but this time, since meron tayong episode 2 na tinatawag natin Who siyang, would have thought? Magkaka-episode 2. di ba? Sino May bang nanood. May nanood, may baka actually, nanonood. May actually nanood. May maraming nag-request ng episode 2. episode 2. At magkakaroon pa yun ng maraming episodes pa. Mga Correct. susunod na araw. Yes, manifest. Yes. So yung ano naman, this time, yung episode 2 natin is mga red flag na social ang packaging. Yung mapapasabi ka na lang na, okay na to? Kung alam niyo yung expression na ganun, okay na to? Mga Mm-mm. mga red flag na dead ma muna for now. So, i-share lang natin kung ano yung mga naging experience natin or ano yung mga magiging thoughts nyo dito. So, ready na ba tayo, girls? Love our Yes. Laban! Wala princess. naman tayong choice. Kundi i-share yung mga ano natin, experiences natin about love. What's one red flag you ignored in the name of love? Napapasabi niyong, okay na to, laban na to, mahal ko naman tong taong to eh. Masabing red flag. Pero ano siya, masyadong paranoid. Like, health-wise. Sobrang paranoid niya health-wise. Like, konting sakit ng katawan, konting ano, papaisip na agad siya. Tapos kakaisip niya about it, parang napapraning na rin siya, nakakapraning din. So yun, ano, parang okay na to. Parang iisipin mo na lang yung ibang qualities niya. Okay na ako rin, sobrang paranoid mag-isip. Okay na to. Or, at saka, ano, sobrang nerdy in a sense na parang lahat ino-overthink niya. Overthinker Mm. and parang nagma-match naman siya. Overthinker and sobrang health paranoid yun. So Parang Wala, meaning okay to na to. say, overthinker pa naman for, kami ni Princess. yun, number one ako dyan. Sa pagiging paranoid tsaka ano, overthinker. So meaning to say, madam, overthinker yung isa sa mga red flags na na-ignore mo. Mm-mm. Oh, okay. Mm-mm. Na you don't like it, yung pagiging overthinker. Yeah. Kasi parang minsan Mm. it stops you from doing one thing. Like, alam yan ni Jana, parehas kami na gusto namin mabilis mag-isip. Pag may problema, solusyon agad yung iisipin mo. Hindi, kasi sila siya, they need to pause and really think about what's happening. Hindi yung parang may solusyon agad. Ba, may problema kami, ang dami pa niyang isipin, ang dami pa niyang i-research, ang dami pa niyang titignan. And as a man, syempre iniisip mo, gusto mo siya yung mag-lead. Ako Mm. naman, very solutions driven. So hindi pwedeng nag-aantay. Kailangan may maisip ka kaagad tapos napapa-finger ano yung solusyon. Especially siguro kasi syempre bago ako dito sa US, hindi ko alam saan pupunta, hindi ko alam kung anong gagawin just in case. So kailangan ayokong nasa-stress ako mag-antay what's going to happen next. Gusto ko may solusyon agad. Which is para sa kanya naman, gusto niya, may time siya mag-isip. Kaya sa red flag sa akin. Kasi, andun yung ganong feeling. Mm. Yun. Pero in the name of love, In the name of love, sige, mabait ka naman, loyal ka naman, sige. ignored. Ignored yung ano. Oo. Mm. Mapapasabi ka na okay na to talaga.
Okay na to, Ito ba? oo. Ayun. Na-stress man ako, Okay. end of the day, okay na to. Marunong mag-sorry, okay na to. Actually, napakahirap ng mga questions natin today. Narinig ko nga si Madam Jana kanina habang nag-start tayo na parang nahihirapan siya parang nahihirapan Oo, siyang sagutin nahirapan yung ako. tanong. 'Di ba? Ang simple lang ng tanong red flag. Ito actually yung mga gusto nating topic na pinag-uusapan. Pero kung Mm. iisipin mo, sobrang hirap sagutin, 'di ba? Kasi minsan hindi lang naman yung taong yun yung red flag. Kasi sometimes tayo din mismo hindi natin napapansin nagiging red flag na rin pala tayo. Or red flag na okay na to, na pinagbigyan ko, 50-50. I don't like it talaga. Yung 50-50 sa lahat. So, like for example, kahit, basta sa lahat ng bagay. So, especially siguro on the first date or basta date kayo, parang gusto ko pa rin yung princess treatment na parang gusto ko babae Mm. ako na you should pay, ganyan. You should shower me with love. Pero dahil nga, pag love mo na, ignore mo na. Di ba pinag-usapan nga natin last time na halos gastusan na din natin. Yung mga, Mm. ano natin, yung mga minahal natin. So, yun. Pero kasi kaya Okay. siya red flag kasi you're expecting na, lalo na pag dating period, you're expecting na laging naka-best foot forward sila sa atin. Tapos the fact na, ay, kakain tayo sa labas. Kahit na ako yung namili nito, bakit split the bill? At True. saka, invited, di ba? Di ba Mm, yung guy naman yung nag-invite, pero parang mm. na-feel mo, di ba? Or siguro yung nagbe-best foot forward sila, tapos pagdating doon, parang feeling mo, I know, parang hindi niya kayang bayaran. Yung pinakamura na nga lang order ko. Parang gano'n. Parang may napanood ako before sa isang podcast din na tinanong nila kung big deal ba yung ano, kung sino yung unang magbabayad sa first date, kung yung lalaki ba or 50-50. Parang napanood ko siya na mas maganda kung sino yung nag-invite. Pero normally kasi 'di ba mga guys naman talaga yung nag-i-invite. So siyempre, Mm. kailangan sila yung magbabayad. Pero siguro yung 50-50 okay siya kapag let's say sa second dates niyo, mga gano'n. Kasi parehas na kayo nag-a-agree dun sa date niyo na yun, 'di ba? So yung sa'kin naman, yun nga, I think, para sa'kin is yung mga promises, sweet talk, tsaka mga future plans na hindi nag-a-align. Kumbaga parang hindi nag-a-align sa mga actions nila. Like sasabihin nila, "Ay ano, Naku, mahal naku, kita." charot. Gusto ko ikaw yung makakasama ko for life, ganito yung gagawin nating plano. Pero hindi naman niya pinapakita. Kumbaga parang taliwas siya dun sa action na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin. So binabasa ako na like, it's easy to excuse the behavior because you want to believe their intentions are pure. Kumbaga parang nabubulag tayo ng love. Kumbaga parang syempre dahil mahal natin yung tao, parang nafe-feel natin nafe-feel natin, ay totoo 'to. Parang yung intention niya talaga ay pure. Kumbaga gagawin niya 'to. Pero hindi naman nagma-match dun sa action niya. So for me, yun red flag sa'kin yun kapag nagpa-promise ka, nagsasabi ka ng mga sweet talk, tsaka nagpaplano ka para sa future natin pero yun nga, hindi naman nagma-match. Paano? Paano pala ang gusto mo? Actually, gusto ko naman silang lahat, pero gusto ko naman na makita din sa kanya mismo na talagang More on nag-e-effort. actions. Yes, Mm. action po. Oo. Ayun. Or Ayun kung may for me. words Ayun yung man, sa'kin. parang may Mm. kasamang may kasamang actions talaga na parang, Yeah. Mm. okay, may, Mm-mm. may, may timeline. Pangakuan kita na gusto ko kasama No, kita. no, no. Ay, naku, 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 Yes. naku, naku. Timeline. May timeline na Let's sabi niya, gusto go. ko magkasama tayo, pero may timeline na by this time, dapat ganito na dapat ganyan. Ayun. So yun, hindi parang ano, wala siyang plano. Parang wala siyang plano sa'yo. Nasaan na yung promise mo? Nasaan na yung mga sweet Hmm. talks mo before? Sinabi mo. Kaya nga, Wala. di ba, Yun yung sinasabi nga nila, yung, tama yung sinabi ni Shena, usually, and again, hindi ko naman generalize yung mga lalaki, lang. pero marami yung sometimes best foot forward talaga. Mm. Yes. Tapos pag nakuha Ayun. na nila, ala na, pwede Pag ng ano, parang naging komportable na sila sa'yo,
Nakilala ka na Oo. nila na ganito, na okey lang 'tong ganito, yung gano'n. Yeah. So, yun, nawawala na yung mga ano nila, mga interest nila sa'yo. So, sa Mm-mm. earliest stage ng landi or ligawan, anong red flag ang pinaka-common pero laging binabalewala? Siguro unahin ko na yung sarili ko na i-share yung ano ko dito, yung thoughts ko about it. Volunteer For me, yourself. inconsistent communication. Let's say, yung tipo ngayon, sweet siya, super ano siya, attentive, pero kinabukasan bigla na lang siyang mawawala, parang bigla na lang siya hindi magcha-chat or magte-text sa'yo. Tapos, ang cold-cold. So, parang ano yun, parang kumbaga mixed signal. Hindi mo alam kung seryoso ba yung tao sa'yo. Sa early stage na yun, na, halimbawa, naliligaw pa lang sa'yo. Tapos, pasulput-sulput lang yung i-chat ka or i-text ka, kakamustahin ka. Yung parang kung kailan lang niya gusto, saka lang siya mag-a-update. So yun, nai-ignore ko din yun kasi naiisip ko minsan, baka naman nahihiya lang or baka naman ano, busy lang siya. Parang yung sinabi mo kanina na parang nai-ignore mo yung red flag kasi iniisip mo yung intention behind it. Na parang iniisip Mm. mo, baka hindi naman niya ako gusto baliwalain kasi baka busy lang siya. Pero Mm. yung intuition mo, sinasabi na nababaliwala ako eh. I don't feel like I'm the priority this way. Parang Mm. ganon. True. Ganun din, I think for me, like, yung hindi nag-update, tsaka yung Mm. inconsistent nga. Lalo na pag, kunwari, sinabi naman niya sa'yo na may intention siya sa'yo, pero not consistent. Parang ako, ang iniisip ko na lang is, may sarili din siyang buhay. Ganyan. Ah, May sarili din siyang buhay. Pero deep inside, di ba parang, dapat kung gusto mo ko i-pursue, you should be consistent. Pero, mm, yun, ini-ignore mo na lang, you see the good in that person na baka nga busy and hindi lang naman ikaw yung mundo niya. Mm. mm. Sabagay, yun. Ako Well, maisip din red flag, pero siguro dun na lang sa part na moving too soon or too fast. Pero kasi parang sa amin kasi mabilis yung naging talking stage to walang ligawan eh. Parang rektang talking stage, getting to know, rektang relationship na ano, parang 6 months after meeting him, nag-start na kaming mag-date. Date in a sense na may feelings for each other. Pero, yun nga, I feel like it was too fast. Pero yung getting to know phase naman namin kasi, I mean, in a relationship kami for over a decade. So parang medyo nawala din. Pero in the beginning, I was thinking, teka, parang ang bilis. Pero naisip ko na naman at that time, I'll just enjoy. I'll just take what I can get out of this relationship. And if it fails, oh well, let's try again. Parang ganun na lang. Pero iyon, minsan parang mapapatanong ka, hindi ba masyadong mabilis? Yun. Pero dahil nga, well, mahal natin, so okay na to. okay, so yun yung mga naging experiences nyo. Mm. What if naman kung let's say, ano, may isang taong nagsabi sa inyo na, it's just how I am. Valid ba yun for you or red flag na yun? Parang let's say sinabi ko, ako to eh. Wala kang magagawa, ako talaga to eh. Valid Ako, ba sa yun for totoo you or lang, red flag? hindi ko kasi siya mas consider na red flag. Pero, for me, ano siya, parang hindi kasi pwedeng sabihin mo sa isang tao na ganito kasi ako. Like, Mm. sa lahat naman ng aspeto ng buhay, dapat marunong kang makisama. Like, marunong kang mag-adjust. Whether it's friendship, relationship, or even sa workplace, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na ganito ako o take it or leave it, ganyan. So, for me, I think, ano siya, siguro, yeah, pwedeng red flag, pero dapat talaga bago ka pumasok sa isang relationship, alam mo na kung paano makisama at i-adjust yung sarili mo. Mm. Depende yung degree. Let's say, halimbawa, pinag-usapan nyo na itong ginagawa niya to, tong action niya na to is really hurting you in a sense na you don't feel comfortable about it, makes you feel neglected. Kapag ka ganun, tapos ang sasabihin niya lang,
Ganito kasi ako eh. So, ikaw, mapapaisip ka din sa sarili mo, i-adjust ko ba yung sarili ko based sa ugali niya na to? Should I adjust my expectations? Ganon. Depende din kung halimbawa nga, sabi ko nga, kung gaano ka nasasaktan. Pero despite na siguro, pagka sinabi mo na it hurts me if you don't message me, if you don't update me, it hurts me if you do this and that. And then, hindi, ganito mo ko, ikaw mag-adjust. So, parang, Mm. yun yung red flag. Pero pagka naman siya, sinabi niya, ganito ako eh, pero sige, I'll try. And then may follow through naman, ayun. Pero pag it's just plain, even after explaining, it hurts you. Kasi it means hindi siya willing mag-adjust para sa'yo. And relationships are like a give and take kind of thing. Mm. Tsaka hindi naman ako siguro din ganun kamartir para tiisin yung, kasi ganito ako, nasasaktan na ako eh. Yun. Depende siguro sa context. Like, pero Mm. madalas for me, red flag siya ha. Lalo na kapag ginagamit niya yun to justify yung toxic behavior. Parang hindi siya willing to Yung grow. mga misis niya, Yan, hindi. Oo. Kung let's say siguro kung ang linyahan niya, let's say for example, mahiyain talaga ako eh, pero I'm working on it naman. Kumbaga parang Mm-mm. inaano ko naman siya sa sarili ko, kumbaga para ma-overcome ko siya. Humahanap naman ako ng way para Mm-mm. ma-overcome siya. Pero kung let's say sinabi niya na wala eh, yung mga linyahan na wala eh, ganito talaga ako eh, hindi talaga ako nagso-sorry. Parang gano'n. Ako talaga 'to eh. Lahat naman ng mga naging experiences ko, lahat ng mga nakarelasyon ko, hindi naman talaga ako nagso-sorry eh. So for me, dun natin masasabing red flag siya. Kasi siyempre iba-iba naman tayong experiences, iba-iba din naman yung mga nakakausap natin, 'di ba? So 'yun, kailangan pa din nating um, kailangan pa din nating magbago. Kumbaga parang kailangan pa rin nating magkaroon ng kailangan pa rin nating ipakita na willing pa rin tayo na mag-grow. Ayun. mm. I don't think naman na we're trying to change that person. Mm. Parang we just wanna make sure lang na ma-establish din yung foundation, 'di ba? Yeah. Kasi yung iba kasi, yung ibang lalaki, parang iniisip nila binabago mo ko eh, ganyan Mm. ganyan. Hindi naman kasi ikaw binabago eh. Kumbaga, ano ba yung gusto ng partner mo? Kasi for sure naman yung partner mo, binibigay din naman yung gusto mo, nag-a-adjust din siya for you. So, kumbaga parang kailangan lang talaga give and take. Mm-mm. Ayun. So yun nga, sabi nila love isn't about changing someone, pero yun nga kailangan nag-grow kayo at saka nagbibigay ka rin Mm-mm. ng effort para maging healthy yung relationship niyo. Kapag kasi Ayun. laging sinasabi sa'yo na, kasi ganito ako eh, parang it stops, parang it gives them a leeway as well, para hindi na mag-grow. Kasi hindi ka Yeah. naman magkakaroon ng ganong boundaries just for no reason at all. It's because what Mm. makes you feel comfortable, it's because what makes you feel loved. And kung lagi niyang idadahilan na, kasi ganito ako eh. So parang sinasabi niya na, I don't want to make you feel loved, 'di ba? Na I don't want to parang put myself in a position na hindi ako comfortable para lang maramdaman mo na mahal ka. Tayong girls naman, ano ba yung mga usually hinihingi natin? Na parang, yun nga, communication, consistency. And if di niya yung magawa, parang questionable na yun. Mahal mo ba talaga Mm. ako? Yeah. Girl. Yes. Kapag may narinig ka sa lalaki na yun, "Ako 'to, eh." So, isa na rin kasi yun, for me nga, yun kanina sinabi ko na isa din yun sa mga magiging red flag depende sa context nga. Pero 'di ba sabi nga natin red flag and since yung title naman yung episode natin ngayon is okay na 'to, so bakit okay na 'to sa'tin? Hmm. Yung gano'n, na Oo. ayaw nga niya magbago, eh, pero bakit nga ba naging okay? Ako Mm. yung Ayun. sasagot siguro, diyan papasok yung love bombing. Hmm. Kasi 'di ba sa Oh. umpisa gano'n sila, like, oh my gosh, ang dami ko na sigurong hater na guys. Masyadong generalize. Pero sa umpisa kasi, some of the guys out there, they do love bomb talaga. Like parang lahat, ano, parang yun nga, yung best foot forward.
Tapos, later on the relationship, ang mangyayari nga, may mga hindi na siya nabibigay. Tapos, doon na papasok yung ganito ako eh. Pero, bakit ba nasasabi natin okay na to? Eh Mm. kasi, kumbaga, Attracted ka. na-attach ka na eh. So, parang Mm. dahil nga ni-love bomb ka, so na-attach ka na, kaya naisip mo na lang okay na to. Or kaya naman you're just waiting for that old person, yung Oo, old self kasi niya. yun yung Mm. introduction niya sa'yo, na akala mo eto siya, eto yung pinangako sa'yo. Oo. And then, ngayon, lalabas na hindi pala ganun. Tapos sasabihan ka ng, eto ako eh. So, parang Oo. naipit ka na sa gitna. And then, ikaw naman, oh, bakit mo sasabihin, okay na to? Kasi, you're going to always look for that love bombing period na parang, and there would be Mm. also a period na he's okay. So, you would Mm. settle for that part na he's okay. Okay na Mm. to kasi Okay na alam ko to. na he can do it again. Hopefully, he will do it again. Yeah. Ganon. Mm. True. And yun nga, since nga napag-usapan natin about sa mga red flags na yan, and na-mention din natin na kaya nga natin nai-ignore yung mga red flag na pinapakita at pinaparamdam sa atin ng mga tao. Pero ano yung, yun nga, ano yung mga red flag? Anong red flag yung nakalimutan mo kapag sobrang attracted ka sa tao? Yung hygiene niya, charot. Oh, kasi depende sa lapit. Minsan talaga hindi ko Ano sa lapit. I know, meron akong kakilala na yung yung partner niya, ibang din, kumbaga ibang nationality. Tapos, daw talaga, grabe talaga yung amoy. Pero, tinanggap naman na niya. Familiar. Wow! Parang may bago mag-start 'tong podcast natin, parang may nakuwento ako na yun nga, yung Oh. dito. Ay, ikaw may experience ka din pala, di ba? Pero yung sa'yo Kasi mabango, di ba? Sabi mo. kasi medyo natatakot ako before, ano baka mabaho 'to, baka Oo. mabaho 'to, natatakot ako. Parang ano kayang sasabihin ko 'pag ano, parang umabot sa point na kapag ito may amoy, sabihin ko na kailangan ko na palang umuwi. May emergency ako. Emergency. Pero yung kakilala ko na yun, na yun nga, na in a relationship siya dun sa nationality na yun, na wag na nating kung anong city yun. Pero sabi ko, hindi ka ba nababahuan? Pero sabi niya, nababahuan daw siya. Pero, nasanay na lang siya. Tapos ngayon, asawa na niya. So, Oh, in fairness oh. naman. Di ba? Nasanay siya. Pero ako siguro yung yun yung na-tolerate ko. Hmm. Tolerate. Tolerate talaga yung term eh. Iba nga talaga ay, nagagawa ng love. Kami pero, ha, maamoy. Like, may amoy yung paa. Hindi lang ah, sa oh, yung Madumi yung sa puso. sa underarm. Maamoy yung paa, hininga, ganyan. wait, hindi siguro siya talaga lumalabas sa red flag, pero more on pet peeve. Hmm. Ang Oh. lakas humilik. Ah. Oh. Humilik as in, okay, Oo. siguro kasi ganito dynamics namin. Ako, gusto ko lagi akong may pinakikinggan pag natutulog. So, minsan talagang sinasadya akong may TikTok video na nagpe-play, na nagsasalita lang para makatulog ako, or podcast or Talaga? anything. I Mm-mm. need something to listen to fall asleep. Siya naman, gusto niya total silence or mahina yung volume. Pero sa akin, nalalakasan daw siya sa volume na pinakikinggan ko. So, Kebs, sige, mag-earpods ako habang tulog. Pero dude, one time, yung bibig niya nandito sa may tenga ko, tapos nagsusnore. Sabi ko, shit, unfair! Unfair, kasi one earbud at a time lang ako para hindi uncomfortable matulog. So kung nasa ang side ako nakahiga, dito sa kabilang side yung natenga, dati nandito. Tapos nandito siya, yung bibig niya talaga, as in, wala na akong ibang naririnig. Parang sabi ko, unfair, ang lakas, nagising ako dahil doon. So, yun, hindi naman talaga siya red flag, pero pet peeve Pet peeve. na, ayun nga. At saka, hindi kami same ng, ng understanding ng linis.
para sa kanya out of sight, out of mind. Kumbaga, pag sinabi kong iligpit mo to, basta itago niya sa ilalim ng kung saan, na itago na, na iligpit na, malinis na. Para sa akin, hindi. Ngayon, anak, sa paghahanapin mo, alam mo ba kung nasaan? No? Syempre, malilito-lito ka na. So, yun, tinanggap ko dahil wala, nandito na ako. Kasal na kami. Wala na Okay. akong choice. Tinatanong ko pa lang sana kung si hubby mo ba ay naghumihilik sa gabi? So, siya Siya pala yun. yun. Siya yun. Wala na akong nakatabi matulog. Pero, ang lakas talaga. Like, nagising ako, sabi ko, teka lang, unfair to. Pero gisingin mo pa din siya ha, kasi di ba masama daw yun? Pagka sobra, Hmm. may time pa na parang, parang naririnig mo na he's out of breath. Talagang ginigising ko talaga siya. Akin, lack of emotional availability. Like, parang, yung ang galing-galing niyang makipag-usap, ang galing-galing niyang makipagkandian, ganun. Pero pagdating sa mga seryosohang Ganyan. usapan na, umaano na siya, kumbaga parang tumataliwas na siya, yung parang umiiwas na siya. Tapos minsan kapag ikaw yung magsasabi ng mga ano mo, mga feelings mo, sasabihan ka na, ang drama mo naman. Ayoko. Hmm. Para sa akin No, red flag yung no. gano'n. Like parang hindi ka nakikinig dun sa partner mo or dun sa nililigawan mo, na sasabihan ka, "Ang drama mo naman." Parang for me nakaka-off siya 'pag Mm. sasabihan ka ng gano'n. Kasi Yeah, siyempre obviously ang that seryoso ko. person doesn't want to, I Mm, know. For me, I feel like that person doesn't want to know you deeper, on a deeper Mm. level. Or mm, emotionally invest in you. Kasi parang it's a way of invalidating your feelings na parang ang mm. drama mo naman. Pero sa landian, ang galing mo. True. May chemistry pero wala ka namang ano, clarity, 'di ba? So Mm. pa so parang ano, for me ang hirap din i-let go nun kasi nga iniisip ko lagi kasi may mga what ifs ako. What if kung baka ganito lang talaga siya, ayaw niya lang talaga ng masyadong madrama. So ako naman ito, parang for me yun nga iniisip ko lang na gano'n, nababalewala ko na siya kasi nga attracted ako sa kanya, 'di ba? So parang So ikaw na lang yung nag-a-adjust, expectations mo na ako na lang, lang emotions mo ina-adjust mo. Mm. kaya nga minsan ang ginagawa ko, hindi na lang ako nagkukuwento, hayaan ko na lang. Hindi ko na lang Mm. Pero shine-share yung feelings ko. pero ang sad nun kasi 'di ba yung partner mo o Mm, yung potential partner mo siya yung naiisip mo na maging safe mm, space mo. Tapos mm, hindi ka, paano mm, pag pagod ka sa work, pagod ka sa life, tapos wala, true. sasabihan ka lang ng ang drama mo naman, masakit yun. True. Ayun. So ayun yung ano, yung mga red flags na before na na in-ignore ko, pero yun nga, dahil nga attracted ako dun sa tao and sana hindi na yun maulit. Oo. Pero yun, looking back dun sa ano natin, mga red flags na pinag-usapan natin, um, ano yung mga red flag na kino-consider mo na ngayon as deal breaker na dati ay okey lang sa'yo? Ako kasi puro more on ano ako, communication talaga. Parang Oo. ang dami kong Yeah, natutunan same talaga. din. Ang dami kong natutunan, before yun nga, yung sa mga naging ano ko, mga nakausap ko. Yun talaga yung pinaka-key sa healthy relationship, yung maging open kayo at maging transparent kayo sa isa't isa. Kaya kaya for me, yung deal breaker ko siguro is nga yung poor communication. Like, okey lang yung dati iniisip ko, okey lang na tahimik 'to, baka kasi pagod lang, baka busy lang 'to sa work kaya hindi 'to nagcha-chat. Pero sa totoo lang kasi, yun nga, parang communication nga kasi yung key para nga maging mas matibay yung relationship niyo, para mas makilala niyo yung isa't isa. Kasi ang pangit naman Mm. sa sarili mo, ay nagliligaw ka nga, ayaw mong magkuwento about sa life mo. Paano kita makikilala kung yun nga, may limitations. Kumbaga parang dito pa lang Luto sa ng early pritong stage. itlog. Kung hindi mo kinakilala, anong prito iluluto ko para sa'yo kung hindi ko 'Di ba? alam? Hmm. Parang kung dun pa lang sa early stage niyo ng relationship niyo, yung nanliligaw nga, eh, hindi ka na marunong makipag-usap, makipag-communicate, so parang mas lalo pa siyang lalala kung ano, kung let's say papapasukin mo siya sa life mo, 'di ba?
So yun, Mm. communication daw yung backbone ng healthy relationship. Ayun. Totoo. So yun. Totoo. Kasi Kayo? parang sa akin na lahat ng root ng misunderstanding ng every couple is because of miscommunication din. Like, hindi mo na sabi ng maayos, hindi mo na-express kung halimbawa, paano ka na-hurt during one interaction, ano yung nakasakit sa'yo. And it's something I'm also working out. Feeling ko yun yung, if ever man, especially in my younger years, ano yung red flag ko, is yun yung kasi gusto ko dapat alam mo na in a sense na para may pride din sa sarili. So, hindi kasi gusto ko dapat alam niya na pero hindi there are times na you Mm. have to communicate what you Mm. what you really need at that time. Yeah. So, Mm. pag mag-aaway kami, ano ba bakit ano yung ang hirap niya talaga gawin bilang babae, bilang ako. As me, sabihin na, hindi kasi nasaktan ako nung ganito yung sinabi mo, ganito yung ginawa mo. And I try to make it to a point to make it detailed. And if my Mm. partner will not communicate that with me, may hirapan din ako. And like, siguro ang pinakamahirap din is, I guess it's for everybody talaga is ano pag hindi you don't build that kind of trust with each other kaya sabi ko kay Princess ang hirap nung hindi hindi nga ino-open yung relationship niyo to be a space where you can be emotionally vulnerable. Mm. Kasi kung hindi nga i-open yun, paano niyo i-resolve yung mga ano ninyo, problema ninyo if you don't feel safe letting him know what's your problem. Or halimbawa, ako personally, alam ko ang dami kong traumas, ang dami kong kailangan i-work out din sa sarili ko. And if we don't communicate ano yung mga triggers ko, hindi para it will just be a cycle kasi hindi nga kayo nagko-communicate ng maayos paulit o Mm. dun nag-root yung mga paulit-ulit na away, paulit-ulit na ganito ganyan kasi nga hindi niyo inintindi yung isa't isa. So yun kasi ako Mm. personally kapag halimbawa wala kasi ibang boyfriend. So pag may nagugustuhan ako, or yun din siguro sa mga nanligaw sa akin before, kapag ano, yung apaka-maarte, apaka-maarte na hindi ko, kailangan dapat alam mo na kung ano yung gusto ko, ano yung ayaw, hindi. Parang dun yung na-realize ko. Mm. Kasi na nga, pag kami nakita na kasi akong hindi ko gusto sa isang person, kahit na-crush ko nga, nawawala talaga siya, parang slowly Mm. nag-fade yung crush. Mm. Ganon. Mm. Yun siya. Kaya parang talaga, nagpipiggyback lang ako sa inyo na, yes, communication is Mm. the number one red flag. Kaya ko na-share yung kanina kasi natutunan ko din yun mismo sa sarili ko kasi before ganun din ako, eh. Yun nga, Mm. yung mga shine-share ko naman ngayon is hindi lang naman na pino-point ko yung isang tao or kung sino man yung mga lalaki, ganun nga. Pero ako kasi mismo sa sarili ko napapansin ko din yun na ako minsan ganun din pala ako sa kanila. Kumbaga Mm. yun nga, yun yung kailangan ko din Exactly. i-work out, 'di ba? Hindi naman porke naliligaw sila, eh, kailangan ito na yung gawin mo, ito yung ako, siyempre nagiging ano din naman ako, kumbaga natutunan ko din sa sarili ko na yun nga, before hindi ako nakikipag-communicate, mahiyain din ako. Pero wino-workout ko nga yun para at least naman, eh, ano kayo, patas kayo sa isa't isa. So Mm. yun, nagiging red flag din naman ako, minsan. Lack of actions. So, siguro sa ngayon, hindi na ako masyadong maniniwala sa mga words and all without actions. Kasi Mm. before, yes, meron nga na parang okay naman makapag-communicate. Parang, yun nga, sa totoo lang sa ngayon, hindi ko na masyadong bet ang love language na words of affirmation. Hmm. Kasi parang for me, without actions, wala din Mm. naman yung mga yan. True. So, Dati, diba? Words of affirmation ka Mm. dati. oo, yung dati yung love Nababago talaga language siya ko na 'no, parang, depende sa experience. oo, na parang, Mm. yun nga, kailangan talagang i-assure mo ko lagi, Mm. ganyan-ganyan. Pero I realized na kahit naman may assurance na in words, pero kung wala naman nga sa actions, wala din. So, Mm. mas, kumbaga for me, kung puro ka lang salita ng salita ng salita, wag na natin ituloy, 'di ba? Mm. Kasi asa lang at aasa.
So, So, yun. tama. Yun, siguro mas maganda na lang o swerte mo na lang kapag nakahanap ka ng isang tao na parehas meron silang gano'n. Yeah. Yung 'di ba parang ang sarap sa pakiramdam na may gano'n kang makikilalang tao na yun nga lahat ng love language nasa kanya na. And Sana nagno-number 1 nga. din talaga yung ano, yung action, yung pinapakita niyang action sa'yo. Or Mm. yung Napakaganda. iintindihin niya din kung ano yung love language mo and would work towards that kahit hindi siya ganon. Agree. Yung husband mo kasi 'di ba foreigner. Siyempre Mm-mm. kailangan Englishan kayo diyan ng Englishan. So, alam ko Hi. naman na parang yun nga, nakasanayan mo na sa household niyo din naman nag-i-English naman talaga kayo, 'di ba? So, Kuhan, oo. parang siguro sanay ka na rin namang makipag-communicate ng gano'n. Nag-i-Englishan ka. Kapag-away in English. Yung mga Mahirap din. Halimbawa, sabi ko nga, ang pet peeve ko is yung hindi mabilis mag-isip. Kailangan mm, may solusyon agad. So, minsan parang, stress na ako, hindi ko ma-express fully yung stress ko. In a sense na, kaya today, ang tagal, bilis, konting bilis. Hindi ko siya masabi ng ganun, hindi ko siya ma-express. So, minsan parang, kaya nga nauubos na-curious din ako po ang kanina. English natin. Na-curious nga ako kanina kung paano kayo mag-away, kung salitaan lang ba or pinapakita mo rin yung emotions mo? Sign Ngayon, language. sign language. Dati kasi nakakapag-away kami. Messages lang. Madalang kaming Mm, mag-away ng nakakall. Kasi, syempre, ayoko naman marinig ng buong bahay na nagtatalo kami, diba? So, messages. Medyo mas may time ka pa mag-isip. Pero ngayon na magkasama na kami, most of the time, parang or siguro dahil ba sa edad ko, parang mm, nakakapagtimpi na ako ng konti. Tapos, nako-compose ko yung sarili ko na wait, kailangan ko ng silence. Kasi mm, ayokong, parang careful ka na rin magbitaw ng words. So siya naman, parang sabi mm. ko nga sa previous episode, siya naman, pag alam niya hindi ako okay, nakasunod lang siya sa akin. So natatawa ako, galit pa rin ako, pero natatawa ako kasi, alam mo yung may yung puppy face na paawa, na parang, pero nakasunod lang sa'yo. Pero, 'Di ko nga alam ayun na nga. 'Di ko Ha? nga alam kung nag-aaway ba kayo kasi parang ang bait-bait niyong dalawa sa isa't isa. Nag-aaway kami. Ano yung mga mashe-share niyo sa mga manonood, gano'n? To our viewers, Oo. follow your intuition and don't settle for less than what you think you deserve. Mm, Yun. If you think na this person is invalidating your feelings, parang you feel like mararamdaman mo yun sa sarili mo, this person is not a safe place for my emotions and for me to grow. So, yun. Choose yourself. Ikaw, sis, anong ano mo? Words of ayun nga, bilang wisdom. sinabi mo na rin naman yung word na don't settle for less, though napakadaling sabihin nun 'no, kasi sinabi ko na yun before pala before, bago ako mag-ano, mag-entertain ng mga tao. Madali lang siyang sabihin pero promise 'pag nga talagang in love ka, mawawala nga talaga yung mga ano, mawawala yung standard mo talaga. Na Mawa ma mabubulag ka. Mabubulag ka talaga Okay sa na to love. ka. Oo, kasi yun nga yung mga yung sinabi ko na sa inyo before, hindi naman ako madaling ma-inlove. Pero once na na-inlove ako, todo-todo talaga. Kaya talagang totoo yung sinasabi nila na mabubulag ka sa pagmamahal. Mm. Ay, so don't settle for less. Mabubulag or pansamantalang mawawala ang ano mo, sense of smell. Oo, yung ala-ala. So Mawawalan yun. ka ng senses. Ano yung For red takeaways mo? flag. For red flag naman, well, I know again it's easy said than done. Pero, you accept what you tolerate, 'di ba? So, for me, kung Parang may mga narinig ko red yan sa'yo flags, as a manager. You accept what you tolerate. 'di ba? Kung may red flags man, ikaw na talaga, kumbaga choice mo na 'yan, how you want to Mm, accept it or how you want to decline it. Pero at the end of the day, kung hindi nga siya, kumbaga, in line with your values and all, wag mo Mm. na lang ituloy. mm, Kasi, pag tinatyaga mo pa, like,
tinatry mong intindihin, yun, masasaktan ka lang talaga. Learn from Inuubusan us. kayo ng Learn oras. from us. Nag-uubusan lang kayo ng oras, no? True, Oo, Jen. true. I think yan, tama din yan, na stop wasting your years. Kasi parang magulat ka na lang, hay, ano na pala ako, 35 na pala ako. Mm. Tapos, I'm wasting all those years. So, yun. Stop wasting your years. Kumbaga, talagang act smart na lang sa mga decisions. And again, Mm. sabi ko nga, easy said, pero if you can, sa mga girls dyan na matatapang, I, I highly recommend na ganun talaga. Ang lagi yung mantra sa buhay. You Mm. accept what you True. tolerate. True. Before kasi mataas yung standard ko eh. Pero maganda rin pala nasa isang beses sa buhay mo na maranasan mo din yun. Yung ganito. Di ba? Maganda rin yung Ma-realize mo din. Oo. Oo, kasi sabi daw nga nila, Mm. sabi nga nung mga iba, na parang meron talagang darating sa'yo eh. Na Nasisirain yung talagang, peace of mind mo. hindi eh. Pero darating sa'yo na kahit pa gaano ka-difficult or hard to Mm. deal with. Like, for example, for Shena, di ba? O, Mm. napapasensyahan siya ngayon. Di ba? So, Totoo. nandyan pa rin for you. Kasi, kumbaga, talagang i-accept niya lahat. Kasi, di ba sabi nga, if he wanted to, he would. So, Mm. yun lang yun. Pag mga ganun, mention ko lang siguro about din dito sa sa mga naging experience ko. Lagi ako nalulungkot. Sinasabi ko, Day, nalulungkot ako ngayon. Mga ganito. Feel ko, mag-isa lang ako dito. Tapos lagi ko kino-compare yung sarili ko sa kanya sa relationship niya ngayon. Dun sa, fiancé niya ngayon. Sabi niya, lagi niyang linyahan sa akin, huwag kang mag-alala, Day. May darating at may darating talaga sa'yo na na tao na para talaga sa'yo. Yung tipong, mapapaano ka na lang talaga, Worth the mapapahay wait. salamat Lord, mga gano'n. Yun nga, yung Oo. may darating at darating talaga na tao na para talaga sa'yo, na naka-match talaga para sa'yo. Ayun. And maganda rin na na-experience ko yung mga bad sides para at least may ganito ako na nakukuwento ako sa inyo, na-she-share ako. Di Nakasali ka ba? sa Yung mga podcast. experiences namin. Nasa podcast pa, di ba? Oo. Oo. 'Di ba, hindi naman parang gusto kasi natin hindi lang tayo lang dito yung nakakaalam ng mga experiences natin kasi baka mamaya may iba din na mga tao na makakapanood nito na-experience din yung mga na-experience natin, Mm. 'di ba? So And yun. for them to know na hindi sila nag-iisa, 'di ba? That their Mm. feelings Na are valid lahat. valid. Oo, Yes. And valid. this Oo. could also be their wake up call sa kanila na Yes. parang, ay, shocks. Oo nga, I have to. So yun, sobrang healthy nung natin ngayon, nung Conversation. naging conversation natin. Sobrang marami tayong na-share sa podcast natin ngayon. Meron na kaming Yes, episode 1. So yung episode na namin already uploaded na siya sa mga social media accounts namin, which is Unmuted Girl, yung username. So nasa YouTube yung full episode as well as sa Spotify. So follow nyo na lang kami sa lahat ng mga SOCMEDs namin like TikTok, meron din kaming Facebook, IG. Share nyo lang to sa mga besties nyo and let us know kung ano yung mga thoughts after o ano yung mga magiging thoughts nyo din sa episode na ina-upload namin. So yun, subscribe lang kayo. So yun, this is Unmuted Girls where silence is cancelled and is always turned all the way. Yun Wow! lang. Nabulol! Nabulol tayo doon. Bye!